So mga tol, malungkot na balita po para sa ating mga Pinoy boxing fans sapagkat sa kakatapos lang po kasi ng laban ni Pilipino Jonoy Nay sa Kazakhstan kaninang madaling araw. Tinalo po si Jonoy Nay ng Kazakhstan fighter na si Daniyar Leosinov via RTD sa round 5. Dalawang beses bumagsak ang Pinoy. Una sa round 1 sa isang body shot. Pangalawa naman mga tol sa round 4 nang tamaan naman siya na magkasunod na kaliwang suntok sa katawan at panga. Pagpasok ng round 5, sunod-sunod na ang patama na natatanggap ni Jonoy Nay. Natapos naman niya ang round 5 mga tol, subalit hindi na siya nakadiretso pa sa round 6. Kaya panalo itong Kazakhstan fighter via RTD sa round 5. Dalawang sunod na talo na nga po yan ni Jonoy Nay mga tol. Natalo din siya nitong buwan ng May sa Japan, kung saan technical knockout naman sa round 5 ang sinapit niya dito sa Hapon na si Jin Sasaki. Bumagsak na po ngayon ang record ni Jonoy Nay sa 23 wins, 5 losses and 2 draws with 11 knockouts. Sa kabilang banda naman mga tol, matapos po ang panalo na Filipino Olympian Charlie Suarez sa laban niya nito lang September 20 sa Amerika, kung saan tinapos niya itong si Jorge Castañeda sa round 3. At dahil sa impresibong panalo ni Suarez mga tol, ginawa na po siyang number 1 contender sa WBO Super Featherweight. Ibig sabihin lang yan mga tol, ang next na labanan ni Suarez ay world title na. Bali-balita nga mga tol, nalalabanan daw ni Charlie Suarez ang mananalo sa laban ng Emmanuel Navarrete versus Oscar Valdez rematch. Si Emmanuel Navarrete nga po ngayon ang kampiyon sa WBO Super Featherweight, kaya kung mananalo pa din si Navarrete kay Oscar Valdez, si Navarrete na po ang makakalaban ni Suarez. Sa ibang banda naman mga tol, nagflex nga po ang former 3 Division World Champion Janrel Casimero ng malahalimaw niyang katawan. Grabe na nga po ang kondisyon ni Casimero mga tol. Mukhang seryoso si Casimero na patulugin talaga ang kalaban niyang si Saul Sanchez na magaganap na ngayong October 13 sa Yokohama, Japan. Pinapanood na din ni Casimero mga tol ang mga laban ni Saul Sanchez habang nag-iinsayo siya. So pinag-aaralan na siguro ni Casimero mga tol kung paano niya maipatama ang mga power punches niya dito kay Saul Sanchez. Sa iba pang balita mga tol, ibinahagi nga po ni Marlon Tapales sa post niya sa kanyang social media account ang naging laban niya sa Japan taong 2017 kontra kay Japanese fighter Shoei Omori. Wika ni Tapales mga tol, bagamat na ipanalo daw niya yung laban na yun sa pamamagitan ng 11 round technical knockout, naging mabigat umano ang karanasan niya dahil hindi daw niya nakuha ang WBO Bantamweight World title na nakataya sa laban dahil sa nag-overweight daw siya sa timbang. Sobrang disappointed nga daw dyan si Tapales mga tol, pero naging mas malakas daw siya sa huli at nagawa daw niya kung sino siya ngayon. So ibig sabihin siguro ni Tapales dyan mga tol, bagamat nawala sa kanya ang titulo na napanalunan niya sana sa Bantam, lumakas naman siya at naging kampiyon sa Super Bantam nang talunin niya itong si Murodjon Akhmadaliev upang maging Unified Champion at 2 Division World Champion. Ngunit natalo nga po si Tapales mga tol kay Inoue. So ngayon, mukhang babawi at sisikapin muli na makakuha ng world title sa Super Bantam si Tapales. Nalalapit na naman kasing mapalaban si Tapales sa world title mga tol dahil umaangat na naman siya sa ranking.